Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. 2 araw na lamang ay muli na namang magaganap ang makasaysayang synchronized and congressional and local election, excluding po ang regional and barangay levels ngayong May 12, 2025. Millions of Filipinos will once again exercise their rights to vote para po sa kanilang mga napupuso ang mga kandidato na nais ihalal bilang bagong leaders po for national and local positions. And alam po natin na napakalaki po ng ginagampanang papel ng COMELEC upang maging matagumpay po ang halalan. Sila po ang mga experts sa mga panuntunan, of course, sa mga alituntunin din when it comes election. Kaya naman, ngayong umaga ay mapalad po tayong makapanayam ang election officer po dito sa bayan ng Brooks Point dahil despite of his busy schedule ay napaunlakan niya po tayo sa one-on-one interview dito po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Of course, sa segment po ng Talakayang Bayan. Siya po ay mahusay sa kanyang panunungkulan. Ano po? At talagang sa matagal na panahon na pagkakilala ko sa kanya, siya po ay dedicated sa kanyang trabaho. Walang iba ang ating election officer, Sir Raymond Gardose. Sir, magandang umaga po. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Alright. Ayan, mga kababayan, alam kong excited na ang lahat na makapanayam or marinig ang mga mahahalagang impormasyon patungkol po sa eleksyon dahil 2 araw na lamang po ay mangyayari na ang inyong pagpili, ang inyong pag-exercise, ang pag-exercise ng bawat isa ng kani-kanilang mga karapatan upang ihalal ang kanilang mga napupusuang kandidato. Unang katanungan, sir, hindi na natin pahahabain pa sa ilang araw po ng eleksyon. Kamusta na po ang sitwasyon at preparation para sa election 2025? Unang-una, nagpapasalamat ako sa imbitasyon para pagbigay alam tayo sa ating mga kababayan. Yung pagdating sa iyong tanong, mga nakaraang buwan, mga nakaraang araw, nagkaroon po tayo ng tinatawag nating training seminar ng ating mga magiging poll workers, yung ating mga kadalasan guro po yung nagsisilbi sa ating halalan. Nagkaroon sila ng training papaanong gumamit ng machine. Yung machine po na gagamitin kasi natin ngayon, 2025 elections, ay bago po. Yung mga nakaraang eleksyon, hindi na po natin ginamit yun. Yes po. So, yung ACM na ang tawag, hindi BCM, ACM na po yung tawag natin. Mga bagong machine, mas madali po siyang gamitin, kaya po hindi nahirapan yung ating mga guro sa kanilang pagsasanay. Anyway, 2 days po sila nag-train, na-certify po ng ating DOST na capable silang humawak ng mga machine at maayos naman po. Itong mga nakarang araw din lang, ginawa po natin yung tinatawag nating final testing and sealing. May 6 po yun. May 7, sorry. May 7 po ginanap kung saan ititest po kasi yung machine, yung accuracy niya, yung kakayanan niyang pagbilang, tsaka yung pagiging handa ng machine para sa darating na Lunes. So far, siguro masasabi ko nasa 90% na tayo. Na-ready po. Na-ready. Ayan, mga kababayan. At alam niyo itong machine na ito, isa rin po ako sa nag-testing. Dahil excited ako sa ating bagong machine. Talagang kahit dot lang, sir, nababasa niya. Binaba po kasi yung threshold Ginawa siyang 15%, pero ibig sabihin ng 15% kung yung bilog na ganun, 15% lang ma-shade, ika-count niya. Kaya medyo binaba nga para po baka sakaling kontian lang. Kaya lang po, napaka-sensitive naman niya. Yes po. Kaya nga po ina-advise natin sa ating mga kababayan, sa ating mga botante, na hanggat maaari fully shade. Oo, kasi may posibilidad kasing basahin or hindi ng machine. Sayang naman Sayang yung boto. Pag na tayo makipagsapalaran doon sa X o kaya check o kaya tuldok, talagang fully shade po yung ina-advise namin. Ayan.
So, thank you, sirs. And para po sa kalaman, sir, ng ating mga kababayan, sino-sino po yung mga maaaring makakapasok at makapapanatili lang po sa loob ng precinct? Ganito, no? Ang allowed po, persons allowed sa loob ng polling place, yung tinatawag nating presinto. Polling place yung room yan ng bawat eskwelahan na ginagamit natin sa eleksyon, kung saan nandun yung mga precinct number, clustered precincts. Siyempre, ang allowed dyan yung ating mga EB. Yung mga nag-serve, 3 po yan sila. Chairperson, poll clerk, tsaka third member. May support staff po yan sila. Po yung mga teacher? Karamihan. Okay. Kasi po ang qualification ng electoral board, hindi na po kasi mandatory ngayon na teacher. So parang voluntary na sa part nila. Pero siyempre, sila pa rin po yung kinukuha natin dahil sila po yung mga sanay sa pag-serve. Yung 3 EB, may support staff, minsan isa, minsan 2, depende po sa dami kasi ng hawak nilang botante. Mayroon po yung supervisor pa. DepEd supervisor, tinatawag, na kung saan siya yung in-charge sa buong school. Mayroon pa siyang support staff na isang administrative support staff at mayroon pa siyang technical support staff. Bawat voting center, lahat po yan nandyan, yung mga yan. Lahat po yan may naka-ID na galing sa amin. Kaya madali po silang ma-identify. At allow din po sa loob ng polling place ang watchers. Pero one at a time. Hindi po pwede mag-stay. Ibig sabihin kung halimbawa sa isang grupo ng kandidato, 2 po ang allowed sa batas. Pero isa-isa lang po ang pasok. Ibig sabihin, 2 yung ibibigay niyang pangalan doon sa mga teacher, pero isa lang po yung i-allow ng teacher. Pipili po kung sino sa 2 yung gustong mauna o sumunod. Magpapalit-palitan po sila. Bawat grupo po, meron yan silang mga isasubmit na listahan sa COMELEC. Yun po ang i-allow ng mga ating mga kaguruan, yung mga EB na tinatawag upang makapasok bilang watcher sa loob ng presinto. Kasama rin po dyan yung mga watcher ng PPCRB, NAMPREL, media, kung accredited po yung media. Yes. Kasama din po siyempre yung mga representative ng komisyon. Kami po. Kasama rin po dyan yung, siyempre, importante sa lahat, botante. Ang instructions po natin sa ating mga guro, hanggat may bakante, pasok lang po. Pasok yung mga botante upang hindi masayang yung oras sa pagboto. Yun, sir. Sa usapin po ng oras, pwede ba natin i-share sa ating mga kababayan kung anong oras po magsisimula at anong oras po matatapos ang botohan? Okay, ganito, no? Katulad pa rin po ng dati, kaya lang mas humaba. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi po ang regular voting hours sa Lunes, sa May 12. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, pero may tinatawag po tayong early voting. Yung alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. So parang lumalabas alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So yung 5 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the morning, ang allowed pong bumoto roon ay ating mga senior citizen, PWD, heavily pregnant. In case of PWD and senior citizen, yung mga assistor na tinatawag, pwede po silang bumoto doon sa presinto na yun kung nandun din po yung pangalan nila. Kasabay po nung ina-assistihan nila. Between 5 to 7. Tanong, paano po kung dumating sila sa regular voting hours? Priority pa rin po sila. So pagdating pa ng alas 7 ng gabi, kung mayroon pa pong botante na nakikita ang ating mga EB or supervisor na tinatawag, i-allow pa rin po ng EB ang makaboto. Ililista lang po yan. At pag nailista, tatawagin isa-isa upang makaboto sila. Ano naman po yung mga, sir, mga karapatan po ng ang mga botante? Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano-ano po yung mga karapatan po? Okay. Yung mga botante natin during voting, okay. Lahat po tayo, tinatawag natin yung right of suffrage. Tag-isa-isa lang po tayo yan. Karapatan po nating makita at malaman kung sino yung binoto natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng machine, ng ACM, ng receipt. Pag sinaksak po kasi natin yung balota natin, sa ACM, naglalabas po siya ng receipt. Ng resibo kung sino yung mga binoto mo doon. Makikita niya po yun doon. At hindi po nila po pwedeng iuwi yun, siyempre. No? Ilalagay po nila yun doon sa receptacle
receipt receptacle ang tawag namin doon. Sa tabi ng ballot box na malaki, doon po nila ihuhulog yung receipt nila. Karapatan din po nilang kumuha kung halimbawang illiterate sila or PWD. Karapatan po nilang magkaroon ng assistor. Yun yung writer na tinatawag. Opo, yung writer na term, pero assistor po yung tamang term doon. Okay. Ang qualification po kasi ng assistor, dapat po at least 18 years old. Hindi kailangan registered voter. Basta 18 years old pataas, pwede na yun. Kailangan ba sir register yun sa COMELEC o hindi naman? Hindi naman po. Kasi may pipirmahan po yan, kinukuha yung pangalan ng ibit, nilalagay sa minutes. Dapat kamag-anak niya hanggang 4th civil degree. Hindi lang po yung basta kamag-anak. Tatlo po yan. Ang po pwede mag-assist, kamag-anak hanggang 4th civil degree. Ang 4th civil degree po hanggang first cousin. So second cousin, hindi na siya pasok sa batas. At lalo na third cousin, lalo na yung iba. By affinity and consanguinity. So yung pangalawa, na tinatawag nating qualification para mag-qualify sa assistor na tawag, same household. So, ibig sabihin ng same household, nakatira kayo sa isang bubong lang ng bahay. Ibig sabihin, isang bahay lang tinitira ninyo. Hindi po magko-qualify dyan yung mga leader-leader. Kung pumasok siya dun sa kamag-anak, po pwede po yun. Hanggang 4th civil degree. So, ang last, EB. Ang po pwede mag-assist. Ano naman yung EB, sir? Yung electoral board. Okay. Yung tatlo yon, yung chairman, chairperson, poll clerk, or third member. Sila po unlimited. So, hindi po pwedeng sabihin lang ni chairperson o ni poll clerk o ni third member, ako lang. Dapat po yung botante ang magsasabi kung sino yung gusto niya dun sa tatlo. Hindi po pwedeng sabihin ng EB na ako ang magsusulat sa'yo. Bawal po yun. So, yung karapatan ng botante na pumili, nandun po sa kung hindi pumasok yung dalawa na kamag-anak hanggang first cousin na tinatawag, same household, nakatira sa isang bahay, EB na po. Ayun po. Yung unang dalawa na yan, hanggang 3 beses lang po pwedeng mag-assist. Kasi po, iniiwasan din natin siyempre yung baka marami silang maisulat. baka marami isulat. Nagusto. Opo. Anyway, may oath po yan, ano? May oath po yan. Opo. Lahat po ng assistor, magsusumpa po yan sa mga EB na isusulat nila kung sino yung sasabihin ng inasistihan nila. Opo. So, para in case na magkaroon ng problema pagdating ng araw, pwede po sila magkaroon ng kaso na perjury. Ayun. Kasi sumumpa sila eh. Basta. Opo, ganun po yun. Okay. Nako, ang sayang talakayan ito mga kababayan dahil nadadagdagan pa yung ating mga kaalaman. Ito naman sir, advice po para sa ating mga botante para mas maging mapabilis po yung proseso po ng kanilang pagboto. Ano po ba yung mga dapat gawin ng mga botante? Kasi 2 days na lang po, election na. Kaya nga po, matagal na pong nasa mga barangay hall or barangay, tawag dito, barangay officials. Pinapost po namin yung listahan ng mga botante, bawat barangay, na nakikita po yan dyan. Tanungin lang po nila sa barangay officials nila kung saan yung mga list of voters na tawag. Hanapin po nila yung precinct number nila. Yes po. At the same time, yung sequence number. Say for example, ang precinct number is 1A. Pang ilan ka sa 1A? Halimbawa, pang number 67. Yun lang po isusulat mo. So, pagkatapos noon, hahanapin mo kung anong room ka. Naka-cluster po kasi. Sa isang clustered precinct, minsan 3, minsan 4, minsan 5 o 6. So, sama-sama kayo doon. 1,000 registered voter po kasi ang maximum ng isang presinto. So, ibig sabihin, maaring sa isang presinto, maaring 5 o 6 na presinto. So, dapat alam mo kung anong precinct number mo at sequence number mo. Madali na rin pong makita. Kasi po yung listahan natin yan may litrato at colored. Pati po yung nasa labas na nakapost, sa labas ng room, ng polling place, may litrato na rin po yun. So, hindi sila magkakamali. Pag nagkamali pa sila, either sinadya nila yun o naging kapabayaan ng EB. Sir, may singit
maisingit ko lang, sir, alam niyo ba ilan po ba yung ating mga botante dito sa Brooks Point? Nasa, yung eksakto po, medyo nakalimutan ko. Nasa 51,000 something. Opo. Medyo Pataas. marami din pala. Opo. And ano-ano naman po ang mga hindi dapat gawin ng mga botante para hindi ma-invalid ang kanilang boto dahil sayang Ayan po. po, kasi machine po yung magbibilang. Okay. Machine po magbibilang. Hindi na po tao. Opo. Hindi na po katulad ng mga barangay election na manual. Ito po automated eh. Aha. Kaya ina-expect natin na maging mas mabilis Opo. talaga yung result. Depende po yan sa pagdating din ng tao. No? Dapat po hindi sila mag-overvote. Ano yung overvote? Say for example, isa lang ang kailangan. Governor. Party list, vice governor, mayor, vice mayor. Tag-isa-isa lang po kailangan yan. Isa lang po dapat i-shade nila. Yan po tinatawag natin na pag nagkamali ka, hindi mo na po pwedeng baguhin yun. Kasi hindi mo po pwedeng burahin. Marker po ang ginagamit natin doon. Permanent marker po yun. Pag isa lang pong hiningi, isa lang dapat i-shade. Pag dalawa po ang sinade mo, o nung botante, hindi po ika-count yung particular lang na boto kung saan nag-overvote. Ibig sabihin, kung governor, dalawa yung na-shade niya, yung governor lang po yung invalid. So, walang ika-count dun sa governor lang. Pero sa the rest ng binoto niya, ika-count naman po yun. Wala pong problema tayo kung halimbawa ang tinatawag naman nating undervote. Ano yung undervote? Halimbawa, sa senator, 12 ang kailangan. 10 lang ang gusto ko. Pwede po yun, 10 lang. Yun po wala magiging problema. Ang ingatan lang po natin talaga yung tinatawag nating overvote. Kasi yun po talaga yung hindi babasahin ng machine. Kumbaga, malilito yung machine, hindi niya alam kung sino dun sa dalawa. Hindi naman alam ng machine kung sino yung una niyang sinade or huli niyang sinade. Kasi ang binabasa ng machine, yung shade lang po. Ayun. So, ayan, paalala mga kababayan ha, maging mapanuri tayo doon sa mga instruction po. At talagang sundin natin kung ano po yung mga panuto. May nakalagay din po yan pala na may nakalagay din po yan na sa balota natin, vote for 12, vote for 1. Kaya po dapat obserbahan nila yung mismong balota. Mas maganda nga po sana kung alam na nila kung pang ilan yung gusto nila iboto para hindi sila malito pagdating ng halalan. Pwede ba silang okay lang ba yun, sir? Kahit halimbawa, meron na silang list ng mga Yes. ng mga Parang kodigo na tinatawag. Opo, may kodigo Pwede list. po yun. Pwede po yun. Siyempre, ingatan lang nila na makita din yung kodigo nila. Kasi pwede na maging parang ebidensya nila yun. Pero hindi naman siya magiging grounds kasi wag lang yung balota yung lilitratuhan nila. Bawal po ang phone, sir. Bawal ang phone. Hindi po bawal ang phone. Pero bawal picturean yung... Bawal picturean po yung receipt at balota. Yan po yung election offense po yan. Mahirap-hirap po yan dahil walang probation ang election offense. Although mababa lang yung sentensya pag naging guilty ka, pero wala pong probation. Ayan. So, naku mga kababayan, bawal pong picturean ha. Tandaan po natin. Bawal picturean, bawal ilabas. Yung dalawa lang po yan yung bawal. Ilabas at picturean. Bawal ipakita. Yan. Kasama pa. Bawal ipakita sa katabi. Bawal pong makipag-usap habang bumoboto. Yan po. Maliban lang siyempre kung may assistor ka. Ibang usapan yun. Yan lang po yung mga medyo ingatan nila. Sa usapin naman po ng canvassing, sir, since automated na po ngayon ang ating machine, ano po yung process po, yung pag-process po ng balota? Paano po ito? Okay, no? Sa bawat presinto, may isang machine. Sa isang barangay, minsan 2, minsan 3, minsan 4, minsan 5. So lahat ng machine na po yan, magta-transmit po yan. Pagdating ng alas 7 ng gabi, kung matapos sila. Halimbawa, alas 7 po ng gabi kasi yung close voting na tinatawag, kung saan kinuklose na yung botohan. So may proseso pong magpiprint po muna ng election returns na tinatawag. National, local. Anong national? Yung senador, tsaka party list. Tapos magpiprint din po ng local election returns. So, result na yung makikita? Result na po yun. Result na yun. 9 na kopya muna. 9 tapos may mga kanya-kanya nang pupuntahan yun bago magta-transmit. Yung transmission device, hindi po yan nakakabit.
Kaya yung duda ng ibang tao na baka ma-hack or mapasok ng mga hacker yung ACM, malabo pong mangyari yon dahil po hindi nakakabit yung transmission device. Kumbaga, parang sa cellphone, walang signal. Opo, walang signal. Wala pa signal yan. Pag itatransmit na, minuto lang po yan bago ikakabit yung transmission device. Ano po yung transmission device na gagamitin natin? Maaring Starlink or maaring yung dongle na tinatawag para makakonect sa telco. Pagkatapos po nun, pag nag-transmit sila, marireceive na po sa canvassing. Ang canvassing po natin ay naandito sa Sangguniang Bayan upang kalapin lahat po ng result ng bawat presinto. Consolidated and canvassing machine po yung tinatawag naman dito sa munisipyo. Pag naipon na po namin yan, nag 100%, lahat na ng presinto ay na-transmit na, bago po yan magkakaroon naman ng proseso. Upang makapag-proclaim tayo dito sa local, yung mga nalang mayor, vice mayor, Sangguniang Bayan. At yung mga pataas naman, say for example sa governor, board member, itatransmit naman po namin yan papunta ng province. Pero hindi lang po yun isa yung tinatransmit. Yung isang presinto po, pag nag-transmit yan, sabay-sabay po yan. Siyam ka agad. Nandiyan na po yung national server, yung sa media, yung mga transparency server. Kaya po may kopya rin lahat. Sabi ko nga, huwag silang matakot kasi po yung listahan mismo ng boto ng bawat kandidato, party list national lang ang baba, pinupost din po yan dun sa mga presinto. So makukuha din po yan ng mga representative or watcher. Kung halimbawang may partido sila. Yes po. Nakukuha po nila For sure yan. may mga nakabutay. Yun. So makukuha nila yan. Pag-transmit sa amin dito sa canvassing, kung ano yung transmit ng halimbawa, precinct number 1, cluster 1, pagbato dito sa amin, may kopya po yan yung mga abogado nila dyan. Opo. So alam na nila, mas minsan nauna pa sila nakakaalam. Sa amin kasi kinoconsolidate na lang namin para kumbaga ito total namin. Nauna po talaga na nalalaman ng iba kasi mabilis po sila magkwenta. Sa amin po hangga't di nagwa 100% din namin ma-compute. Kasi machine din po mag-compute. So lahat po ng presinto may kopya yung mga abogado nila. Alam na nila. Isa may GC pa yan. Yun. Ilan ang result dyan sa barangay Yun po, ganito? mabilis po. Ano pisa nga lang yung sa kanila? Yung sa amin po kasi yung official. Apo. Ayan. Naku, nakaka-excite mga kababayan dahil 2 days na lang nandoon yung kaba, of course, kung sino po kung sino po ang maihalal, yun po ang kalooban ng Panginoon sa Tama atin po ng tayo. mundo. Natatawa nga po ako. Sabi ko, minsan natatawa ako na nag-iisip din minsan. Puro kaibigan ko po kasi yung mga kandidato natin dito. Puro mga matagal ko nang kakilala. Mayroon akong hindi maipoproclaim, mayroon akong maipoproclaim na kaibigan. Normal po yung kasama po siguro sa buhay yan. Kaya lang, wala po tayong magawa, trabaho po eh. Opo, doon tayo sa legalities and of course doon po tayo At hindi lang po ako yung bumuboto, yun po yung boses ng bayan na natawag. Anyway, sir, sino naman po ang mga dapat mag-operate ng machine sa counting po at sino po ang pwedeng kumuha ng mga receipt sa bawat presinto? Okay. Yung machine, ang allowed lang po ang humawak mag-operate. Yes po. Yung ating EB. Ayun. Yung tatlo na yan. Or, kung i-allow nila halimbawa magka-problema yung technical support staff na tinatawag. Basta naka-ID po yan ng lahat ng mga poll workers natin. Minsan po, yung kabilang presinto may alam din, pwede pong magtulong yung kabilang presinto. Basta i-allow po nung particular na electoral board. Hindi natin maiwasan minsan maaring magka-problema dahil po machine lang yan. Pero may contingency plan na rin po kaming susundin dyan. So ang allowed lang po talaga yung ating mga poll workers. Hindi po pwedeng, maliban siyempre yung pagpasok ng botante na magsaksak ng balota. Ini-encourage ko po yung ating mga kababayan na sila mismo magsaksak ng balota. Hindi naman po sensitive, hindi katulad nung dati. Paalalay lang sila sa mga teacher o sa support staff, yung mga poll workers natin doon, isasaksak nilang ganun sa balota. Ay, yung balota sa ACM. Madali po yung kakainin yan. Opo. Anyway,
sabi ko nga mga kababayan na testing ko ito and parang walang hassle sa sa pagboto. Maliban na lang kapag may mag-pressure sa inyong paligid. Wag pa kayo magpapapressure. Kasi, wag naman po masyado matagal, no? Relax lang, pasok natin yung balota. Wag naman po yung abutin ka na ng 1 minuto, napaka-imposible naman na po yun. Kasi i-delay mo masyado yung mga kasunod mo. At wawarningan po kayo ng IB noon kasi delaying tactics na yung ginagawa ninyo. Pagkatapos bumoto, labas na po. Labas na. At saka bumoto tayo ng naayon sa ating puso at konsensya. Ayan. So, anyway, sir, nasagot nyo na yung susunod kong katanungan, ano, kung sino po ang pwedeng gumalaw kapag nagka-problema po ang machine. Pagkatapos naman po ng botohan, saan po dinadala ang mga voting machine? Okay. Pagkatapos ng botohan, isasubmit na po ng ating mga electoral board. May security po yung kasama yan. Isasubmit po yan dito sa munisipyo, sa bagong munisipyo na. Lahat po ng machine, kasama ng ballot box. Yung balota na sa loob ng ballot box, diyan na po i-turn over na po yan sa treasury yung ballot box. Yung sa amin po yung machine, i-turn over po sa opisina ng COMELEC at isisil na po yan. Bago yung tinatawag nating reverse logistics, kukunin naman po ng F2, yung forwarder po natin, kukunin po yan para dali na naman sa Manila para, ang tawag dito, ilagay sa isang safe na lugar. Kasi po, yung memory card po niyan, sinasabit din po sa Board of Canvasser yan. Pwede pong, halimbawang tapos na sila, kasama po sa mga sinasubmit yan. At sinasubmit din po namin uli yan doon sa Manila. Para i-storage. In case magka-problema, halimbawa mayroong protesta, mga ganon. At least mayroong evidence. Opo, nandun po yun. Kasi ang machine po yan, katulad ng normal na machine, mayroong tinatawag na audit log. So, lahat ng transaction po niya nakikita doon sa storage device na tinatawag, na nakaseal po yan, nakalagay sa isang envelope na may seal, pirmado ng mga EB. At yun ang sinasabit namin. Sir, may singit ko lang, paano pala yung mga, mga kababayan nating OFW? Paano sila boboto? Dalawang klase po yung pagboto ng OFW natin. Isang online, isang katulad ng sa ACM din. Yung online, magre-register sila, tapos boboto sila online. May mga piling bansa lang po na gano'n. Mayroon naman pong ibang bansa, bansa din na pupunta sila doon sa embassy. Tapos may machine din po doon at doon sila boboto. Ayan. Anyway, choice nila yon kung... Hindi po. Depende sa bansa na napuntahan nila kung ano pong available sa kanila na pagboto. At dapat po nakarehistro muna sila doon. Parang katulad sa atin. Hindi po ibig sabihin na OFW ka automatic. Magre-register din po. Alright, mga kababayan, another po na katanungan, ano naman po ang mahalagang tungkulin ng mga guro during election at ano po ang kanilang mga pinagdadaanan upang matiyak po ang maayos na eleksyon? Katulad po ng nabanggit ko, dumaan po sila sa training seminar. May final briefing din po tayong ginawa sa kanila kung saan nagpaalala tayo ng mga importanteng bagay na dapat nilang malaman at dapat nilang isakatuparan sa darating na halalan. Mayroon po silang sinusunod na general instructions na tawag. Yung legalidad po, kung paano silang gagalaw sa presinto. Itinuro po natin sa kanila yon. Kaya po asahan ng ating mga kababayan na kung ano po yung ginagawa ng teacher ng ating mga EB, na tawag EB, Electoral Board. Guided po yan ng general instructions. Kung sakaling may mapansin sila na wala dun sa, kumbaga hindi tama yung ginagawa ng teacher, i-call po nila yung attention ng supervisor na tinatawag. DepEd supervisor na naandun po sa isang school para ma-correct natin na kung sa tingin ng supervisor na may hindi kaaya-aya o may maling ginagawa, tatawag po sa akin yan yung supervisor at po pwede po natin i-call yung attention ng particular na presinto na yun. Ayan. And sir, in case tapos na po yung botohan, ano po yung mga pinagdadaan ng proseso ng bago maiproklama po yung mga nanalo at ilang days po before
before maging effective ang panunungkulan ng mga nanalo sa eleksyon? Katulad po ng binanggit ko kanina, no? Pag nag 100% po, ibig sabihin lahat nakapag-transmit. Lahat ng presinto. Tapos nila. At na-transmit sila. Whether manual transmission or electronic transmission. Kasi po minsan, may contingency po tayo ng manual transmission. In case na nag-fail yung transmission nila dahil nawala na signal or talagang hindi sila makatransmit, po pwede yan manual upload ng tawag. Yung memory card, USB na pong ginagamit ngayon. Ima-manual upload po yan sa sa CCS, sa machine na ginagamit namin sa canvassing. May result na po yun, ha? Ibig sabihin, hawak na ng mga watchers or representatives sa bawat presinto yung result. So makikita nila doon kung ano yung result nito, yun din yung papasok doon sa machine sa canvassing. So, pag nag 100% na po yan, may mga proseso pong daanan niya, kumbaga magpiprint na po yung machine namin sa canvassing ng tinatawag natin Certificate of Canvass. Yun yung total. Total nila sa bawat presinto. Tapos, total nila sa buong munisipyo. Tapos, bago kami magpiprint ng Statement of Votes. Yan naman. Tapos, ang pinakahuli, Certificate of Canvass and Proclamation. Yung mga nanalo na po yun. Iba pa po yung pag-oath. Iba pa po yun. Yun na po yun. Yung Certificate of Canvass, COCP ang tawag namin. Certificate of Canvass and Proclamation. Kung saan ipiprint lang ng machine kung sino yung mga nanalo. Tsaka yung boto nila. Yung hindi po nanalo, hindi pinalad, hindi na po kasama doon sa listahan. Sino po yung mga magwi-witness, sir, kapag mag-oath po? Hindi po oath, proclamation ang tawag. Proclamation. Kasi ang trabaho po ng komisyon namin sa COMELEC, magpa-eleksyon at mag-proclaim. Opo. Pag na-proclaim namin sila, tapos na po trabaho namin. Sa kanila. DILG po yan. Ngayon sa assumption to office po, kung kailan sila mag-a-assume, hindi ko po maaari sigurong sagutin ng diretso kasi po hindi po kami in charge doon. Pero sa pagkakaalam ko po, after isang buwan or mga June po siguro yan kung hindi ako nagkakamali. Kasi sa amin po hanggang pag nakaproclaim kami, magta-transmit na naman kami papunta ng province. Kailangan mag 100% din yung buong Palawan para makapag-proclaim din yung province. Same with sa national, ganun din po. Yan mga kaibigan, ang aabangan nyo sa susunod na linggo. Dahil sa susunod na linggo po, ang makakapanayam naman natin ang MLGOO ng bayan ng Briggs Point, si Ma'am Lilet Atienza. Sir, thank you so much sa napakahalaga at napaka-informative po na mga impormasyon mula sa inyo. Baka po may mga karagdagan po kayo o nais sabihin na sa inyo po ang pagkakataon. Opo, maraming salamat ulit. Papaalala ko lang po na sa darating na Lunes, maaga tayong bumoto upang, kasi po masyadong mainit eh. Kung hindi mainit, baka biglang umulan. Bumoto pa tayo na maaga kung senior citizen tayo. Yung tatlo nga, sinasabi ko, senior citizen, PWD, or heavily pregnant. Heavily pregnant po yung buntis talaga na baka 1 month pa lang, 2 months pa lang, hindi pa po sila magka-qualify doon. So, pwede sila bumoto ron. Anyway, sabi ko nga, pag halimbawa hindi sila umabot doon, kung sa priority lane po, pwede pa rin po sila yung ating tatlo na yun. Tapos bayanan po natin yung ating mga kaguruan. Balik tayo sa normal na trabaho. Antayin na naman natin yung result. Kung sino po yung binoto ninyo, sigurado naman yan po yung mananalo. Yes po. Pahinga siguro ng maaga at bawal po pala yung alak, no? A day before. Linggo ng gabi, linggo at Lunes bawal po ang pagbili, pagbenta at pagkonsumo ng. So, paano sir, paglasing pumunta sa voting percent, hindi pwede? Depende po sa sitwasyon. May mga security po tayo sa ating mga voting center. Alright. Ang dami kong mga katanungan na sinisingit dahil excited din ako na malaman. At mas mabigyan pa ng kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Thank you so much, sir. Maraming salamat po din sa po. pagpapaunlak nyo. Pagpasensyahan nyo na po itong aming munting na kaya. Ay, salamat po. Salamat. Opo. Ayan mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating napakahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. At susunod na po ang ating serbisyong bayan. Dyan lamang po kayo. Talakayang Bayan.
Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.